Isinasaad sa assessment report ni United Nations Special Rapporteur Chaloka Biyani matapos siyang dumaan sa Operations Center ng NDRRMC ang mga katutubong lumad na nasa loob ng compound ng United Church of Christ of the Philippines sa Haran, Davao City ay minamanipula at hindi mga evacuees. Sila ay biktima ng human trafficking. Isa sa mga self-proclaimed at nagpakilalang dato na nasa loob ng Haran compound, si Jimboy Madagit, 25 years old, ang nagsisilbing kumukontrol sa galaw ng tribo na kinukontrol naman ng mga NGOs na front organization ng kilusang komunista. Dapat yung mga silang tabang ay pull out ang militar, disarmahan ng alamara para ulit sa among komunidad. Siya, si Jimboy Madagit, tinawag na huwad na dato ng Council of Elders dahil hindi pa siya sumasailalim sa proseso ng succession dahil buhay pa ang ama nito, paliwanag ni Dato Apas. Pag mamatay ng amahan niya, pwede ka, pero daan ka muna ng mga sa assembly. Hindi diretso-diretso ka na mag-assume. Ikuan ka, designate. Designate ka, at so mayroon pang ritual. Maliwanag na sinabi ng Council of Elders na dadaan sa ritual ang anak ng dato bago siya may puproklamang dato ng kanyang tribo. Ikinuwento pa ni Dato Apas kung paano nalinlang at nakumpinsi ng mga militanteng grupo ang kanilang mga katribo na bumaba ng bundok at naisama dito sa UCCP Haran Compound sa Davao City. Sila ay nahikayat sa pangakong bibigyan ng pangkabuhayan tulad ng isang sakong bigas at 5,000 piso. Ang pambubula nila, sir, ganito. Magbaba kayo sa Davao, kahit ilan kayo, o 20, bawat community, kasi makipagkita sa inyo si Pinoy, makipagkita si Manny Pacquiao, makipagkita ninyo si Mir Duterte, upang kausapin kayo at bigyan kayo ng tig 5,000, isang sakong bigas, at so yung mga gamit ng pang-uma. Now, ang mga natibo, sir, naniwala. Yun ang nangyari. Pagdating doon, sir, instead na bigyan ng tag-isa-kasako 5,000 na pera, kinulong at tinuruan paano maggamit yung placard, sir. Magsabay-sabay lang kung anong sasabihin ng mga karapatan. Pero hindi nila alam ang sinasabi nila. Yan, sir. Hinanapan namin ng kasagutan ang mga tinurang ito ng mga tribal leaders kaya aming tinungo ang UCCP Haran Compound kung saan dito dinala ng mga militanteng grupo ang kanilang mga katribo. Unang humarap sa amin at nagpakilalang pastor ng UCCP, Edgar Ugal, at sinabi niyang hindi naman daw nila pinipigilan ang mga katutubo. Sumunod na humarap sa amin ay ang mga inakusang huwad na dato na nangunguna sa mga katutubong nasa loob ng compound tulad ni Jimboy Madagit, 25 years old. Sinabi nitong babalik lamang sila sa kanilang pinanggalingan kung aalis ang mga tropa ng militar sa kanilang komunidad. Kanang giingon nila diha, ma'am nga kuan, kami gikulong dinhi, dili na tinuod. Nung sinasabi daw nila na kinukulong sila ay hindi daw totoo. Gikan mi sa Pantaron rin sa San Fernando Bukidnon tungod kay gipangulatan mi sa militar. Galing daw sila sa Pantaron Rins dahil para magsantuaryo, para manawagan nga ipa-pull out ang mga militar o disarmahan ang alamara. Nga mo'y nagpamatay sa among mga leader. Mo'y nanghasi ka namong mga lumad. Aking sinimantalang ipakita at iparinig naman sa kanila ang naging pahayag ng isang teenager na katutubong nakatakas sa kamay ng mga NPA sa salumpungan na si Asindag Bago. At inawit pa nito ang lupang hinirang ng mga NPA na itinuturo sa kanilang mga paaralan.
Sir, doon po ako nag-aral, sir. Nung maliit pa ako, sir, palagi akong nagsasama ng mga NP, sir. Dahil marami ring NP doon sa aming sitio, sir. Anong tinuturo niya sa iyo? Yung pinaaral na ako sa mga NP, sir, doon sa Salpungan, sir. Tinuturuan din kami ng magbasa at magsulat. At tinuturuan din kami palagi ng paano magdumot ng gobyerno, sir. At sinisira namin yung mga military, sir. Kahit walang ginagawa ng military doon sa amin, sir. Sinisira namin po, sir. Tinuturo sa inyo sila ng military? Yes, sir. At palagi kami pinapunta ng mga posting sa NP, sir. At tinuruan kami kung paano mag-attack ng detachment, sir. At lahat ng mga bata, sir, sama rin sa mag-rally, sir. Katulad noon sa, sir, nandun sa Kidapawan, sir. So, anong kinakanta yung Bayang Magiliw doon? Yung kanta ng mga NP, sir, yung Bayang Magiliw, sir. Pwede mong kantahin nga yun sa amin? Pwede? Yes, sir. Yes, sir. Bayang mahiwaga sa malayong silangan, alab ng puso sa dibdib mo'y apo, lupang sinira, bayan ng magigiting, alab ng puso sa dibdib mo'y buhay. Sana yun at lungsod itinatag, makabayang pamahalaan, may tilamsik ang dugo at awit sa paglayang minamahal. Ang pula ng watawat mo'y tagumpa, may nagniningning, ang karit at kamauni ay hindi magdidilim. Laya ay langit, alwalhatit at pagsinta, buhay ay lupa sa piling mo. Sana yun at lungsod itinatag, makabayang pamahalaan, may tilamsik ang dugo at awit sa paglayang minamahal. Ang pula ng watawat mo'y tagumpa, may nagniningning, ang karit at kamauni ay hindi magdidilim. Laya ay langit, kalwalhatit at pagsinta, buhay ay lupa sa piling mo. Yun po ang kanta ng Bayang Magiliw dun sa amin, sir. Yes, sir. So ngayon, paano mo na lamang ginagamit lang kayo ng mga NPA? Paano ka nakalaya sa kanila? Bigla po akong tumakas doon sa Salpungan, sir, dahil hindi papayag sila kung maglabas rin ako. At wala na ako nagpaalam sa kanila, sir. Aming napagalaman na naging kontrobersyal ang paaralang pinanggalingan ng SNDEC Bago dahil ito ay napabalitang ipinasara daw ng military. Subalit, aming napagalaman sa Department of Education na sila ang nag-utos na ipasara ito dahil hindi pa naisusumiti ng paaralan ang mga hinihingi nilang mga kaukulang papeles para sa kanilang renewal, ayon kay Roy Enriquez, Officer in Charge, Quality Assistance Division ng DepEd. Ang mga naging pahayag na ito ni Asindag Bago ay pinatotohanan naman ni Dato Apas kung kaya't sinabi niya na humingi sila ng tulong sa militar. Kinontra din ni Dato Apas ang mga sinasabi ng huwad na datong si Jimboy Madagit na mayroong militarisasyon sa kanilang komunidad. Dahil sa katunayan, ang mga NPA di umano ang pumasok at sapilitang kumukontrol sa kanilang pook. Ang mga rebelding NPA ay nagtayo ng eskwelahan sa kanilang komunidad at ang itinuturo ay himagsikan kung kaya't ang mga katutubang ito ay humingi ng tulong sa militar. Okay. Mayroon, sir, na ginagawa namin sa sundalo. Kung tingnan ninyo, sir, wala mang sundalo sa loob ngayon ng domain namin. Kung mayroon man, sir, dito lang sa city, sir, dito lang sa barangay, dito lang sa munisipyo, pero doon sa domain namin wala. Sino nag-militarize sa amin, sir? NPA.
Ang nangyari sir, kapag maipit ang NPA sa loob, kasi may programa ang sundalo sir na PDOP. Nakita din namin sir, maganda ang PDOP, kaya binago namin Peace and Development program yan sa outreach program. Kaya nga, sinabihan namin kinausap namin ang sundalo, maaari bang gawin natin IPPDOP para nakabatay doon sa aming kultura. Hindi na, kami nag-request sir. Kaya wag din yung gamitin ng inyo, baka hindi makaintindi yung mga katutubong kapatid namin. Kaya ang kultura namin, ipaintindi namin sa kanila. Ngayon, mayroon ng IPPDOP natin, sir. Yung IPPDOP, nakabatay doon na sa kultura. Hindi na yung sa mga sundalo. Kaya, pinipili lang yung mga sundalo, sir, na mag-akyat doon yung authorized na mga IPs din na sundalo. Ganito rin ang pinahayag ni Dato Arturo Davao ng Kapalong, Davao del Norte. Siyempre, yung mga tauhan namin walang pinag-aralan, palagi nilang nakita sa kanilang lugar dahil hindi makaabot yung mga sundalo dahil malayo. So, siyempre, yun na nakabigay ng influensya sa kanila. Sabay na sila sa kanila. Dumating din sa pulong sina Talaingod Vice Mayor Francisco Apula Jr., Municipal Social Welfare Development Officer Arlani Batua, Sandro Tokmo, Administrator ni Mayor Basilio Libayao at Councilor Pio Paimbang Jr. Ayon sa Vice Mayor Apula, nagulat lamang sila nang marinig ang balitang nasa loob na ng compound ng UCCP Haran ang mga katutubo at nagsilbing mga evacuees doon. Yun lang na namin na nandoon na yung mga evacuees doon. Yun lang ang aming nakuha. At wala kaming report na may nag-evacuees sa aming lugar. So anong nagsasabi nyo ngayon na hindi pala sa evacuees? Anong gagawin nyo ba? Yun nga sir, pinuntahan ng ating nagpunta man ang ating DSWD doon. Sinubukan nga raw nilang ilabas ng sabing compound ang mga katutubo upang ibalik sa kanilang komunidad. Subalit, hinaharang sila ng mga militanteng grupo at pinigil ang mga katutubong sumama sa kanila. Ikinuwento ito ni Municipal Social Welfare Development Officer Ariani Batua. Medyo nagkapalitan ng usapan doon lang po doon sa gate. Tapos medyo naglaylo. Tapos nag-negotiation. Pumasok yung taga-DSWD talaga. 3 man doon ang taga-DSWD. Pumasok, makiusap na ipalabas na yung mga bata kasi nagkakasakit na po. Yung mga women, yung elderly, yung persons with disabilities. Yun po yung concern ng DSWD. So ano nangyari? Ba't ayaw? Hindi sila pumayag. Sinong hindi pumayag? Yung mga NGOs. Mga NGOs ang hindi papayag. Hindi, ayaw nila. Kaya't tinawagan sila sa national government na matulungan sila. Nakita namin doon, sir, na wala talagang kakayahan ang ibang agency upang palabasin ang mga katutubo doon sa Haran. Nanawagan kami sa Presidente o sa DOJ, sana man makita itong nangyari ngayon. Hindi pwede, wala sa amin ng mga kapatid namin ng mga natibo, ikulong at walang kasalanan. Wala kami na-commit, wala kami nagawa na kahit kunting kasalanan sa ibang tao o sa gobyerno. Sino ang nagkukulong sa mga natibo? Ang nagkulong ngayon, sir, yung mga NGOs, mga militant group na Karapatan, Pasaka, MSP, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Bayan Muna, Gabriela, RMP, yung Rural Missionary of the Philippines, and iba pa sir na hindi namin masyado na-identify. Isa sa unang nakikitang agarang solusyon para umangat ang kabuhayan ng mga katutubo sa nasabing POOK ay ang magawa ang kalsadang 13 kilometro para mabilis na maibaba ng mga katutubo ang kanilang mga produkto sa merkado at mabilis na maibigay sa kanila ang serbisyo ng gobyerno. Ito ang paniniwala ni Sandro Tokmo, Administrator ni Mayor Basilio Libayao ng Talaingod. Madalang nating mapuntahan doon dahil hindi talaga parang hindi talaga accessible ang ating daan papunta doon. At isa din na hinaing namin doon, sir, kasi hindi natin kayang punduhan ang isang problema na yan, na perennial problem na yan doon, ang kalsada talaga. Siguro nga, ang sabi ng ating municipal mayor, pag mayroon na tayong kalsada doon na talagang accessible na talaga doon,
siguro lahat ng mga basic services, particularly on the electricity, water supplies, and other important services na makabigay ng pag-uunlad ng isang komunidad, particularly doon sa mga sityos na determine natin na conflict area, siguro mabigyan natin ng sagot ang perennial problem na yan.